Si Godzilla ba ay hari ng mga halimaw at tagapangalaga ng balanse sa mundo? Na dati ring titan na tagawasak na may masamang hangarin? Matapos ang Godzilla x Kong, ipinahiwatig ng bagong imperyo na si Godzilla ang nagkulong kay Scar King sa Hollow Earth. Muling naniwala ang mga tagahanga na si G-Man ay maaaring si Zeus Lahawa, isang Gojira mula Iwi. Ayon sa alamat, sumipsip siya ng kapangyarihan at naging masama at mapanganib. Sa video na ito, susuportahan ko si Kuya Godzilla at gagawin ang lahat para patunayan ang kanyang pagiging inosente. Matagal ng sentro ng debate ang mga sikat na cave painting na ginawa para sa Godzilla vs. Kong. Ang parehong mga guhit sa kuweba na ipinakita, pinag-usapan at pagkatapos ay nakakainis na hindi talaga pinalalim sa huling kwento. Dahil dito, maraming fan theories at ideya ang nabuo mula sa larawang ito. Dito, malinaw nating nakikita ang parehong uri ng Kong at Gojira. Mas mahalaga, makikita nating ang asul na Godzilla ay isang nilalang na kayang lumipad at magpaulan ng atomic na kamatayan sa mga tao. Ngayon, hindi ako mag-aastang parang. Hindi ito kabilang sa pinakasinuri, pinagdebatehan, binago, o maaaring hindi rin binagong concept art sa mga modernong pelikula. Sumpa ko, nakita ko na ang asul na lumilipad na Godzilla na matagal nang pinag-uusapan. Paulit-ulit itong nangyayari dahil ang mga nagkonsepto ng larawang ito sa kuweba ay piniling halos alisin ito sa pelikula at Monsterverse story. Kahit napakagandang ideya ito na gustong-gusto ng mga tagahanga, malaking sablay pa rin mula sa mga executive at creative team sa tingin ko. Ngayon, dahil kumpirmado na si Space Godzilla sa Godzilla x Kong Supernova, nabuhay muli ang usapan. Ipinapahiwatig ba ng guhit sa kuweba ang masamang clone ni Godzilla mula sa kalawakan? O mas kontrobersyal pa, baka si Space Godzilla ito? Pero ang bida talaga ay si Godzilla, ang asul na lumilipad na Gojira mula pa noon. Aba, mga kababayan, maraming dapat talakayin pero tingin ko may ebidensya akong hindi napapansin ng iba na ang lumilipad na asul na Gojira, tinatawag ng Iwi na Zeus Lahawa ay hindi si Godzilla. Tandaan, gagawin ko ang lahat gamit ang magulong alamat ng Monsterverse. Pagkatapos ng huling pelikula, parang pinalabas na si Godzilla lang ang natirang miyembro ng kanyang species. Kahit sa mga naunang Monsterverse ay malinaw na isang species siya at hindi lang iisang individual. Hindi talaga tayo makakausad dito kung hindi muna natin tatalakayin ang dahilan sa loob ng kwento kung bakit hindi si Godzilla ang may kasalanan bilang itong lumilipad na asul na palaaway. Alam mo na yung mga bagay tungkol sa alamat. Siguraduhin mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa dahil marami pang magagandang balita para sa fans ng Monsterverse at Godzilla. Kaya sa Godzilla vs. Sa nobelisasyon ng Kong, ipinakilala sa atin ang alamat ng IWI tungkol kay Zeus Lahawa na inilalarawan bilang isang halimaw na kumain ng isang bituin at naging masama na may matinding kapangyarihan pagkatapos. Mula noon, paulit-ulit nang nagtatalo ang mga tagahanga kung ito ang ating Godzilla, isa pang Gojira o kamakailan lang, si Space Godzilla. Ang salin ng IWI ay lumalabas na parang ang dakilang walang hanggang kaaway. Mahalaga ang pagkakabigkas dahil inilalarawan nitong parang nakakatakot na kaaway, hindi isang tiyak na tao. Ipinapakita rin na nakakatakot at parang Diyos ang mga Gojira, pero isa lang talaga ang naging masama. Dito na nagiging malabo ang kwento sa bagong empire. Sa hindi malamang dahilan, pinili ng legendary na ipakita na si Godzilla lang mag-isa ang lumaban sa buong uri ng Kong. May mga ulat na pinilit sila ng toho, pero walang opisyal na kumpirmasyon. Mukhang naganap yung binanggit sa bagong empire matapos ang digmaan, parang sagupaan, pagkatapos ng labanan na bumaba si Godzilla para magmasid. Kailangan niyang disiplinahin si Scar King para maiwasan ang bagong pag-aalsa ng mga Titan. Kasi dati puro kamatayan at kaguluhan ang nangyari. Mas bago ang mga inukit na bato sa bagong empire kaysa sa sinaunang guhit sa kuweba ng lumilipad na asul na Gojira. Malinaw sa libro na si Zeus Lahawa ay hindi talaga si Godzilla natin. Wala sa mga salitang ginamit para ilarawan ang halimaw na yon ang tumutugma sa bersyon ng Godzilla na sinusundan natin sa Monsterverse. Maliban sa isang bagay, ang atomic breath.
Kahit ang usapan ni Gia at Eileen sa libro ay hindi rin tiyak. Ito ay magaspang na pagsasalin ng sinaunang wika gamit ang senyas ng kamay para bigyang kahulugan ang matagal ng alamat, kaya lalong nabubuksan ang debate. Kaya siguro pinasimple ng bagong koponan ng imperyo at pinalabas na si Godzilla lang ang tumalo kay Scar King. Mas nagkakaroon ng impact ang laban kay Scar at Shimo kahit medyo nagulo ang kwento. Pero yung lumilipad na asul na Gojira, hindi pa rin ako naniniwalang si Godzilla yon. At heto ang tatlong matibay na dahilan kung bakit una. Hindi lang guhit ng maraming Kong ang nasa kuweba, kundi pati ng Gojira at walang larawan na nagpapakita na inuuna ng asul na lumilipad na Gojira ang isang target. Kung totoong individual ito sa kwento, inaatake niya ang mga Kong. Oo, pero parang hindi rin siya nababahala na nadadamay sa putukan ang ibang mga Gojira. Makikita mo rin na sabay-sabay hinarap ng mga Kong, Gojira at tao ang iisang banta sa langit. Oo, alam ko na ang cave painting na ito ay hindi na isama sa final ng mga pelikula. Kahit na na-film ito para sa Godzilla vs. Kong at tinanggal. At hindi pa rin natin alam kung na-retcon na ito o hindi sa kwento. Kaya hanggat walang patunay, sa tingin ko mas komplikado pa ang dakilang digmaan kaysa sa ipinakita sa atin kamakailan. Kung maraming ang buhay si Gojira noon, hindi agad masasabi na si Sos Lahawa ay si Godzilla. Kung natalo o pinalaya si Sos Lahawa, saan napunta ang mga labi ng mga sibilisasyon sa Hollow Earth kung siya nga si Godzilla? Kung pinalaya siya, bakit may ibang titan na kasama niya sa mundo ngayon? At bakit ilang beses na ring ipinakitang pumapasok si Godzilla sa Hollow Earth? Kung siya ay pinalayas, hindi rin naman tinukoy sa ukit tungkol sa Scar King at grupo na si Gojira ang sangkot. Wala namang caption na nagsasabing, "Uy, si Godzilla ito." Ipinapakita lang ang isang nilalang na kamukha ni Godzilla. Pwede namang si Dagon iyon. Sa totoo lang, sandali. Umiiral ba talaga si Dagon? Pero maraming maling interpretasyon ang pwedeng mangyari dito, mga kaibigan. Tama naman iyon sa kasaysayan. Magulo talaga aralin ang sinaunang sining. Nag-iiba ang mga kwento at alamat sa pagdaan ng panahon. Sa libro, inamin ni Gia na hindi siya sigurado sa kwento dahil napakatanda na nito. Pagkatapos, natural na ang mga tao sa Monsterverse ay titingin sa mga ukit at sasabihing si Godzilla iyon dahil siya lang ang kilala natin. Punto 2, mas simple ito. Walang pakpak o kakayahang lumipad si Godzilla. May nagsasabi na si Mothra ang may pakpak pero hindi niya kayang buhatin si Godzilla. Sa sobrang laki ng katawan ng ating bida, kaya siguro ang mga pakpak ay sumisimbolo ng pag-angat o cosmic na kapangyarihan. Pero ibang usapan na yan para sa ibang video. Punto 3. Para sa akin, pinakamahalaga ang unang paglitaw ni Godzilla noong 2014 at sa early timeline sa Monarch Legacy of Monsters. May palatandaan bang sapat ang lakas niya para maging Sos Lahawa? Mas payat at maliit pa siya noong 1950 at 50-S at di pa gaanong evolved. Mas mahalaga, ipinapakita ba ng ugali niya na dati siyang titan na sumisira ng bituin at parang si Darth Vader? Wala talagang tsansa. Ayaw ni Godzilla ng imbalance. Hinahabol niya ang gulo. Kung katulad siya ng kay Sos Lahawa, baka gusto niyang sirain ang sarili niya. Oo, gustong maging dominante ni Godzilla at haharapin niya ang mga mararahas na titan kahit minsan walang dahilan. Pero hindi ibig sabihin na siya ang halimaw na tinutukoy kay Sos Lahawa. Pero kung iisipin, ang tanging paraan lang na itong sinaunang masamang lumilipad na Gojira ay maging si Godzilla natin ay kung ang mga kapangyarihan ni Godzilla ay gumagana, hindi tulad ng normal na biolohiya, kundi parang isang bagay na kayang mag-evolve ng matindi pabalik at pasulong, parang Digimon. Kung ganon, pakiramdam ko dapat may parehong katangian din ang ibang Titan, pero hindi natin ito nakikita sa kwento. Siguro si Mothra lang ang medyo may ganun. Pero sa puntong yon, parang mas nagdadahilan ka na lang para sa pangit na pagkakasulat kaysa sa totoong pagdiskubre ng kwento ni Godzilla sa Monsterverse. Hindi si Sos Lahawa si Godzilla. Sa tingin ko, inosente ang higanting bida. Hindi ko sinasabi na gawing pamantayan ang opinyon ko. Kung naniniwala kang si Godzilla ay dating mabagsik na lumilipad na panganib, ayos lang. Katang-isip lang naman lahat ito.
Ginawa ko ang video na ito para liwanagin ang debat sa lumilipad na Gojira sa cave art. Sana maalala ng legendary ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng lore dahil deserve ng universo na ito. Dangerville, paalam!